Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras po natin sa buong kapuluan, alas 5:02 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rantoy. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-28 sa buwan ng Oktubre taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Good morning sa iyo, amigo Sherwin. Right now, sakay po ako ng UNTV Radio mobile booth na narito po ngayon sa Barangay 164, Hall Road 8, GSIS Hills, Subdivision, Talipapa, Caloocan City. Mamaya po, antabayanan nyo ang medical mission na magaganap dito. So far, ang panahon ngayon dito ay kanina may naramdaman tayong pagambon, but right now dito sa lugar, wala pa. Harinawa na magtuloy-tuloy po itong ganitong klaseng sitwasyon, amigo Sherwin. Yes, good morning, Annie. At salamat sa Diyos, meron na naman tayo palang isasagawang medical mission diyan sa bahagi ng Caloocan. Samantala, sa naging pagbiyahe naman natin, naging maayos at wala tayong naranasang pag-ambon o pag-ulan dito sa Laguna hanggang dito sa ating studio. At Ani, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si James Bontuyan mula naman sa Maryland, USA para ihatid ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat sa iyo, amigo Sherwin at James Bontuyan. Magandang umaga po sa inyo. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Tiniyak ng Malacanang na susunod si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa utos ng Ombudsman kaugnay ng paglabas ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, handa ang Pangulo na ipalabas ang kanyang SALN sa tamang proseso na itinakda ng Office of the Ombudsman. Giit ni Castro, mas liberal na ang akses sa SALN sa ilalim ng bagong ombudsman kumpara naman sa nakaraang administrasyon, kaya mas madali nang makita ng publiko ang record ng Pangulo. Dagdag pa niya na hindi pipigilan ng Pangulo ang proseso at susunod siya sa alituntunin sa ombudsman o ng ombudsman sa paglabas ng kanyang SALN. Handa naman pong ibigay at ipakita ang kanyang SALN sa proper authority at meron naman po na tayong rules or procedure na inilahad ang ombudsman at sinabi din naman po dito na lahat ng request for SALN ay pagbibigyan, pero may mga certain guidelines po na ibinigay ang ombudsman. So ang ehekutibo po ay tutugon dito. Hataw Balita ngayon. Nakakatakda ng isa publiko ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN kasunod ang panawagan ng Liberal Party sa mga opisyal ng gobyerno na maging transparent. Giit ni Erice, walang dapat kondisyon o dahilan para itago ang SALN ng sinumang naglilingkod sa publiko. Kabilang naman sa mga naglabas ng SALN si House Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza na ikalawang miyembro ng Majority Bloc na nagpakita ng SALN matapos si Speaker Bogie D. Makapag-contribute sa pagbabago, ilabas namin lahat. Wala nang dapat sinisino, wala nang mga kondisyon. Anyway, nandito naman kami sa public service. Kung may gumawa ng kalokohan sa amin, siguro mas may kapangyarihan naman kami na ipakipaglaban yung karapatan namin. Hataw Balita ngayon. Dumistansya ang Malacanang sa plano ng Ombudsman na muling imbestigahan ang kampanya kontra iligal na droga ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo
Roa Duterte. Ayon kay Yusek Claire Castro, isang constitutional body ang ombudsman at hindi kailangan ng approval ng Pangulo sa kanilang aksyon. Handa naman ang Malacanang na makipagtulungan sa ahensya kung kakailanganin ng tulong nito sa re-investigation. Iginiit ng palasyo na hindi naapektuhan ng political statements ni Pangulong Marcos ang desisyon ng International Criminal Court. Ang ombudsman po kasi ay isang independent body, constitutional body. So wala pong, hindi po kailangan nilang mag-report sa Pangulo kung ano po ang gagawin nilang mga aksyon. Hataw Balita ngayon. Dahil sa pagtanggi ng mag-asawang Sara at Curly Discaya na makipagtulungan sa investigasyon ng flood control projects, sinabi ng ombudsman na mawawala na ang tsansa ng mag-asawa na maging state witnesses. Posible rin namanong makasama pa sila bilang mga respondent sa kasong katiwalian. Git ni Assistant Ombudsman Miko Clabano, dahil sa hindi pakikiisa ng mga Diskaya, maaari silang kasuhan ng malversation at falsification of public documents. Anya, sangkot ang mag-asawa sa mahigit 4,000 bid at iba't ibang scam sa DPWH, kaya't imposibleng maging testigo pa sila sa kaso. Dagdag pa ni Clabano, handa na ang ombudsman na ituloy ang mga kaso laban sa kanila kung patuloy silang tatangging makipagtulungan sa investigasyon. The Discayas, due to their uncooperative behavior now, there's absolutely no chance that they can even become state witnesses anymore. Dahil because of their statement that they are uncooperative, then they are deemed to be hostile witnesses. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ni Assistant Ombudsman Miko Clabano na ang utos ni Ombudsman Crispin Remulla sa mahigit 200 bagong hire at na-promote noong huling buwan ng panunungkulan ni Samuel Martires na magsumiti ng courtesy resignation ay hindi paghihiganti. Ayon kay Clabano, nais lamang ni Remulla na magsimula ng maayos at transparent ang bagong pamunuan. Matapos itong mapansin ang biglang pagdami ng appointment sa ahensya bago matapos ang termino ni Martires. May ilang nagsumiti na ng resignation habang ang iba ay nag-aatubili pa. Ngunit giit ni Clabano, ang hakbang ay simbolo ng good faith at tiwala sa bagong liderato. Dahil pag wala naman po tayong tinatago in terms of the procedure in which they were appointed or they were hired or promoted, then there's really nothing to worry about, no. So ang gusto lang natin makita na they are willing to put full trust in the new administration and specifically with the ombudsman himself. Hataw Balita ngayon. Handang-handa umano si Senator Erwin Tulfo na harapin ang co-warranto petition na inihain laban sa kanya ni disbarred lawyer Berteni Causing sa Senate Electoral Tribunal. Ayon kay Tulfo, hindi na siya nabigla sa reklamo dahil ang kaparehong tao rin ang naghahain ng mga disqualification case laban sa kanya noong kampanya na lahat ay na-dismiss na. Kinumpirma naman ng Senate Electoral Tribunal na July 15, 2025 nang maisampa ang nasabing petisyon na kumukwestiyon sa pagkamamamayan ng senadora. Pending right now is a petition for co-warranto. So for case adjudication, we have a petition for co-warranto against one of the members of the Senate filed on July 15, 2025 on the ground of alleged ineligibility due to citizenship. Hataw Balita ngayon. Minamadali ng Independent Commission for Infrastructure, ICI, ang pagbuo naman ng rules of procedure para sa live streaming ng kanilang mga pagdinig. Ayon kay Executive Director Attorney Brian Kit Hosaka, target ng komisyon na masimulan ang pagsasapubliko ng hearings sa ikalawang linggo ng Nobyembre, ngunit hindi pa tiyak ang eksaktong setup. Binigyan diin ni Attorney Hosaka na kailangan balansehin ang transparency ng publiko at ang pagpipigil sa political grandstanding o trial by publicity. We will all take this into consideration. We want to be sure that whatever
rules of procedure that would be approved by the Commission would be a balance of everything. Balance of the people to right of information, the same time respecting the rights of individuals. Hataw Balita ngayon. Pabago-bago pa ang bilang ng mga Pilipinong natrap sa mga scam hub operation sa mga bansa sa Southeast Asia. Sa datos ng Department of Foreign Affairs o DFA, may 222 na mga aktibong kaso ng mga Pilipinong humihingi ng tulong sa pamahalaan ng Pilipinas matapos mabiktima ng illegal recruitment. Gayunman, ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, posible pa umanong tumaas ang bilang na ito habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. Tinatayang 200 hanggang 300 mga Pilipino pa ang nasa KK Park sa Myawaddy na isang kilalang global scam hub sa Myanmar. Git ni Kakdak, nakikipag-ugnayan na ang DMW at DFA para sa repatriation ng mga biktima at pagtugi sa mga illegal recruiter at human trafficker na ugat ng problema. With PE Bangkok, we are also coordinating because of the workers who had sought assistance. And rest assured, we are coordinating with dahil may Migrant Workers Office sa Bangkok, so we are full force coordinating with the embassy in Bangkok, Ambassador Quinta Paredes and Sectes Lazaro, of course, DFA, to assist the 220 who had already crossed over from Myanmar to the Thai border town of Mae Sot. Hataw Balita ngayon. Bagamat magkasunod na nangyari ang pagputok ng Bulkang Taal sa Batangas at ang Canlaon Negros, nilinaw ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na wala itong kaugnayan sa isa't isa. Paliwanag ni Paul Alanis ng PHIVOLCS. Magkalayo ang dalawang bulkan kaya malabo maging konektado ang aktibidad ng mga ito. Dagdag pa niya, phreatomagmatic eruption ang nangyari sa Taal habang explosive eruption naman ang naganap sa Canlaon. Nananatili sa Alert Level 1 ang Taal at Alert Level 2 ang Canlaon habang muling ipinapaalala sa publiko na irespeto ang mga itinalagang danger zone. May mga nagsasabi kasi na nagsimula sa Canlaon and papunta naman ng Taal Volcano. Pero if you look at it, napakalayo naman, 'di ba? Mga ilang daang kilometro ang layo ng dalawang bulkan na 'yon. Bagamat masyadong magkasunod, no? Yung Biyernes ng gabi nagkaroon ng pagsabog sa Canlaon Volcano, pero walang relationship yung dalawa. Hataw Balita ngayon. Nagsagawa ng inspeksyon ng LTO sa mga terminal sa Cubao bilang bahagi ng paghahanda sa inaasahang pagdagsa ng mga biyaherong uuwi ng kani-kanilang probinsya ngayong Undas. Sa naturang inspeksyon, isa sa mga sinitaang mga bus na wala ng thread ang gulong at kulang sa ilaw. Ayon kay LTO Chief Marcus Lacanilao, dapat tingnan hindi lang ang kapal ng gulong kundi ang thread nito upang maiwasan ng disgrasya lalo na sa mga bibiyahe ng gabi. Samantala, nag-ikot din si Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez sa Batangas City Grand Terminal at napuna ang kawalan ng maayos na ventilasyon at pasilidad para sa mga PWD. Sabi ni Lopez, dapat masiguro ang pagsunod sa pamantayan ng gobyerno para sa kaligtasan at kaginhawaan ng mga pasahero. Hindi naman po base sa previous experiences nyo po. Base po yan sa patakaran ng gobyerno. So, have to check it also with LTFRB for compliances po. Hindi po yan sa kung anong karanasan ng ating mga operators. Kung ano po yung dapat sa kanararapat. May pamantayan po tayo. Parang ito, ang init. Hindi ba kayo baka lang Again, for the convenience of the passengers. Hataw Balita ngayon. Dinoble ng Philippine National Police ang kanilang patrols. A deployment upang matiyak ang maayos at ligtas na undas ngayong taon, lalo na sa residential area na walang tao tuwing holiday. Ayon kay Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nertades Jr., handa ang mga deployment plan at lahat ng police units ay inatasang paigtingin ng patrol operations. Mahigit sa 8,500 na police ang i-deploy sa 140 sementeryo at columbarium sa Metro Manila kasamang
277 police assistance desk sa mga transport terminal at pangunahing lugar. Katuwang ng PNP, ang Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at libo-libong police multipliers mula naman sa barangay at NGOs upang masiguro ang seguridad ng publiko. Let us work together to ensure a peaceful, orderly, and solemn UNDAS 2025. Be visible, be courteous, and be ready to assist. Remember, our presence gives comfort and peace of mind to our people. Hataw Balita ngayon. Opisyal nang nagsimula ang Northeast Monsoon o Amihan Season. Ayon sa Pag-asa, ito'y matapos nilang maobserbahan ang paglakas ng high pressure area sa East Asia na nagdudulot ng malamig na hangin galing sa hilagang silangan sa extreme northern Luzon. Nakitaan din ang pagtaas ng atmospheric pressure at paglamig ng paligid ng mga palatandaan ng pagsisimula ng amihan. Sa susunod na 2 linggo, sunod-sunod na bugso ng amihan ang inaasahan na magdudulot ng malalakas na alon sa karagatan ng Northern Luzon. Magdadala rin ito ng mas malamig na panahon at tuyong hangin sa maraming bahagi ng bansa. Sinimula na kahapon ang Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit 2025 sa South Korea na tatagal hanggang November 1. Inaasang dadaluhan ito ng mga pinuno ng estado, negosyante at eksperto mula naman sa buong mundo upang talakayin ang mga mahalagang isyong pandaigdig. Sa temang Building a Sustainable Tomorrow, Connect, Innovate, Prosper. Nakatakdang talakayin sa pulong ang mga bagay na may kaugnayan sa artificial intelligence, digital economy, green technology at sustainability. Layo ng pagpupulong na palakasin ang kooperasyon sa Asia-Pacific region at itaguyod ang responsableng inobasyon. Hataw Balita ngayon. Nagpahayag ng pagkabahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa patuloy na nangyayaring harassment sa West Philippine Sea. Dahil dito binigyan diin ng Pangulo na patuloy niyang isusulong ang karapatan ng Pilipinas sa nasabing teritoryo. Ito ang humahataw na balita ni Joanna Besonia. Hindi pinalampas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang buksan ng usapin kaugnay ng patuloy na agresibong aksyon sa karagatang sakop ng West Philippine Sea na aniya ay naglalagay sa panganib ng maraming buhay ng mga Pilipino at sumisira sa mga kagamitang pandagat ng bansa. Binatikos rin ito ang tangkang paglalagay ng nature reserve sa Bajo de Masinloc na malinaw namang sakop ng jurisdiksyon ng Pilipinas. Ito aniya ay tahasang paglabag hindi lamang sa soberenya ng bansa kundi maging sa karapatan ng mga Pilipinong mangingisda sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UN Clause at ng 2016 Arbitral Award. Sa kanyang pahayag, binigyan diin ni Pangulong Marcos na magpapatuloy ang Pilipinas sa pagsulong sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Kasabay ng pagsusulong ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon sa pamamagitan ng Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea at pagkakaroon ng epektibong Code of Conduct batay sa mga umiiral na international laws. Samantala, ibinahagi naman ni Pangulong Marcos sa kanyang Facebook account ang naging pagpupulong niya kay United Nations Secretary General Antonio Guterres. Anya, kanilang tinalakay ang ilang areas of cooperation, pang-ekonomiya at usaping may kinalaman sa climate action. Joanna Besonia, humahataw sa balita ngayon. Isang E-4B Doomsday plane ng United States Air Force ang lumapag sa Ninoy Aquino International Airport noong linggo para sa refueling at overnight crew rests. Ayon sa Philippine Air Force, may diplomatic clearance ang eroplano at walang kaugnay sa VIP visit sa bansa. Ang E-4B o Night Watch aircraft ay ginagamit bilang command post ng US President at Defense Secretary sakali magkaroon ng national emergency o nuclear attack.
Dagdag pa ng Philippine Air Force, patuloy nilang i-monitor at tutulungan ng diplomatic layover hanggang sa pag-alis ng naturang eroplano. Hataw Balita Ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si James Bontuyan mula sa Maryland, USA. Good morning, Sherwin at Annie at sa ating mga kababayan sa buong mundo. Pinagtibay ng Australia ang posisyon nito bilang pinakamalaking tagapagbigay tulong sa Pasipiko habang ang ibang bansa naman ay umaatras sa pagpapautang at tagahandang magbawas ng development assistance sa Pasipiko. Ito ang umahataw na balita ni Early Briones. Lumabas sa pinakabagong version ng Lewis Institute's Pacific's Aid Map na bumaba ng 16% o $3.6 billion noong taong 2023 ang total development spending sa buong Pasipiko. Ito ay bago pa man ang hakbang ng Administrasyong Trump na bawasan ang pagpapadala ng foreign aid sa taong ito. Ilang mga bansa rin sa Europa, maging ang New Zealand, ang nagbawas na rin ng financial aid, samantalang ang iba naman ay nagbabalang magbabawas sa pagpapadala ng tulong. Ipinapakita ng nasabing survey na nagbigay ang Australia ng humigit kumulang 43% ng lahat ng pondo para sa pag-unlad ng ilang bansa sa Pasipiko noong 2023. Ayon kay Lowy Institute Pacific's Aid Map author Riley Duke, inaasahang lalawak pa ang papel ng Australia sa 2028 kung saan maaaring makapagbigay ito ng doble pa sa pinagsamang suporta na ibibigay ng UK, US, New Zealand, Germany at France. Sinabi rin ni Duke na hindi manggagaling sa Australian grant programs ang karagdagang tulong, kundi mula sa hakbang nito na patuloy na palakasin ang pagpapautang sa infrastruktura sa rehiyon. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Simula sa Sabado, November 1, 2025, epektibo na ang Bulk Billing Practice Incentive Program o BBPIP sa Australia. Sa ilalim ng programa, karagdagang 12.5% incentive payment ang maaaring paghatian ng general practice clinic at healthcare provider. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Halos 1,000 general practice o GP clinics sa Australia ang inaasahang magpapatupad ng full bulk billing sa November 1, 2025. Ang bulk billing ay isang sistema sa Australia kung saan walang sisingilin sa pasyente pagpunta nito sa klinik. Sa halip, sa gobyerno maniningil ang healthcare practice. Sa pamamagitan ng Bulk Billing Practice Incentive Program o BBPIP na inilunsad ni Health Minister Mark Butler, palalawikin ang bulk billing incentive sa lahat ng Australians. Bukod sa kasalukuyang tinatanggap ng health clinics na Medicare Benefits Schedule o MBS rebates, karagdagang 12.5% pa ang ipagkakaloob ng pamahalaan na hahatiin sa general practice clinic at mismong health provider. Upang makuha ang incentive, dapat pumayag ang general practice na i-bulk bill lahat ng eligible service sa bawat pasyente. Ang BBPIP ay bahagi ng 8.5 billion Australian dollars na Medicare election promise ni Prime Minister Anthony Albanese na pagdating ng 2030 ay 9 sa 10 pagkonsulta ng mamamayan ay bulk billed na. Sa kanyang talumpati sa Parliament, sinabi ni Minister Butler na 900 general practices na ang kumpirmadong magiging full bulk billing practice simula sa Sabado. Ayon pa kay Butler, nasa 125,000 Australian dollars ang dagdag na kikitain ng isang full bulk billing GP sa isang taon. Dahil dito, naniniwala siya na makabubuti ang programa sa Medicare system sa pasyente maging sa GPs. Danny Delieva, humahataw sa balita ngayon. Naantala ang mga biyahe sa pangunahing paliparan ng Lithuania sa magkasunod na 2 gabi dahil sa umano'y paglitaw ng mga hot air balloon sa himpapawid. Hinihinalang ang mga naturang lobo ay nagmula sa karating bansa na Belarus na umano'y ginagamit sa pagpuslit ng mga sigarilyo. Ito ang umahataw na balita ni Val Onia.
Dalawang magkasunod na gabi ng pagkaantala sa mga flight sa Lithuania ang naitala matapos mamataan ang mga hot air balloon na hinihinalang ginagamit sa pagpuslit ng mga iligal na sigarilyo mula sa Belarus. Ayon sa pamunuan ng Vilnius Airport, sinuspindi ang mga biyahe mula 9:35 ng gabi noong Sabado hanggang 3:30 ng madaling araw ng Linggo na nagresulta ng pagkansela sa 4 na biyahe at pag-iba ng ruta ng 7 iba pa. Katulad na insidente rin ang naganap noong Biyernes ng gabi sa Vilnius at Kaunas airports kung saan 10 biyahe ang nakansela at 4 ang nag-iba ng ruta. Kasunod nito, isinarapan samantala ang mga border crossing sa Medininkay at Salsininkay sa pagitan ng Lithuania at Belarus. Samantala, nagbabala si Lithuanian Prime Minister Inga Roginin na maaring isara ng mas matagal ang kanilang border sa Belarus habang pinag-aaralan din ng gobyerno ang mas mabigat na parusa na ipapataw sa mga smuggler. Tiniyak din ng gobyerno na mahigpit na tutugunan nito ang anumang aktibidad na makakagambala sa mga pasilidad nito gaya ng mga paliparan. Batay naman sa ulat ng Chief Border Guard ng Lithuania, mula ng unang mamataan ng mga smuggling balloon noong 2023, iligal na mga sigarilyo pa lamang ang nakumpirmang laman ng mga ito. Kaugnay nito, nagpatawag ng pagpupulong si Prime Minister Roginin kasama ang National Security Commission ng bansa ukol sa mga hakbang na kanilang gagawin kasunod ng pangyayari. Val Onia, humahataw sa balita ngayon. Mariing tinuligsa ng Venezuela ang pagdating ng barkong pandigma sa Trinidad at Tobago. Nagpahayag naman ng kanilang pagkabahala at pagtutol sa pangyayari ang lokal na oposisyon at grupong panlipunan. Ito naman ang umahataw na balita ni Klein Sinka. Matagumpay na naihimbil na Estados Unidos ang mga barkong pandigma sa USS Gravely sa kabisera ng Trinidad at Tobago. Ayon sa pamahalaan ng Trinidad and Tobago at na Estados Unidos, mananatili ang barko sa Trinidad hanggang Huwebes upang maisagawa ang magkasanib puwersa sa mga ehersisyong militar na sinasabing tutugon sa mga banta mula sa transnational crimes at magpatibay sa seguridad sa rehiyon. Lalo naman itong nagbigay ng pressure sa Administrasyong Maduro ng Venezuela. Mariin itong tinuligsa ng Venezuela bilang mapanganib na pagbibigay mensaheng militar at isang hostile provocation laban sa sariling bansa nito. Nagpahayag din ng pagkabahala at pagtutol ang lokal na oposisyon at social group sa Trinidad at Tobago sa paghimpil ng mga barkong pandigmaan ng Amerika. Sinabi naman ito na hindi dapat pinahintulutan ng bansa na humimpil ang barko habang may banta ng digmaan. Sa kabilang banda, nagpahayag naman ng suporta ang leader ng Trinidad at Tobago sa presensya ng Amerika bilang tugon sa pagtaas ng karahasan at organisadong krimen sa rehiyon. Klein Sinka, humahataw sa balita ngayon. At yan po mga kababayan ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Maryland, USA, ako si James Bontuyan. Magandang araw po sa ating lahat. Narito pa rin po tayo sa Barangay 164, Talipapa, Caloocan City, kung saan magsasagawa ng medical mission mamaya. Antabayanan niyo po yan. At ngayong umaga, makakapanayam natin si Barangay Chairman Ferdinand Solidad upang alamin ang kalagayan ng ating mga kababayan, ang kalagayan ng kanilang barangay. Magandang umaga po, live in the studio. Kapitan, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Okay. Pagpasok namin dito, mayroon din palang mga malalaking bahay dito. Pero mas maganda manggaling sa inyo. Ilan bang populasyon ng Barangay itong Barangay 164. Barangay 164 Hole Road, 8 GSIS Hill Subdivision, Talipapa, Caloocan City. Sige po. Based po sa last survey po, 24,000 po ang aming population dito po sa Barangay 164, Caloocan City po. Pakiulit nga po. 24,000 po. Malaki din. Ano po? Medyo malaki po. O anong, dito sa population na binanggit nyo, majority, ano po ito?
Almost half of our population, depressed area po. Yung half po, yun po yung mga subdivision. 4 po yung subdivision po namin dito sa loob po ng aming barangay. Naku, malaking bilang din ang nasasakupan ninyo. Medyo po. Ayan. Kapitan Solidad, dito sa medical mission na gagawin mamaya, ano yung kalimitan na idinadaing ng inyong mga kabarangay dito po? Usually po yung mga high blood, diabetes, minsan may sakit po sa kidney, then yung iba po, pangkaraniwan po, merong ilan na TB po. Meron din naman pong nakaraan po, na-address po namin yung dengue cases namin. Nagpaging po kasi kami kasi nakita namin medyo parang nagkaroon ng 3 or 2. So, nagpaging po kami. So, yun po yung kalimitan na inilalapit po sa atin ng ating mga kabarangay na problema. Malapit kayo sa Tulyahan River? Yes po. Okay. Ano pa? May mga ilog din dito? May creek din po kasi kami. Yung actually, yung creek na galing po sa Quezon City, sa amin po ang bagsakan. Kami po yung catch basin. That's why last time po nung Habagat at saka nung Karina, kami po yung isa sa apektado po. So, ibig sabihin, binabaha kayo itong lugar ninyo? Yung part po, may part po kaming binabaha, yung tabi po ng Tulyahan River. Okay. So, matanong din namin kayo, Kap, because I understand at the age of 26, nakapasok ko na sa paglilingkod sa inyong lugar. That time, kagawad ka pa, ano po? Yes po. And this is your first time being the chairman? Yes po, this is my first time. Okay. And pinsan ito ni our friend, ang ating friend na si Shalani Solidad. Okay, no wonder. Parehas po kayo. Espanyol look. Okay. Kap, balita nyo nga po sa amin. Kumusta po yung kumusta yung mga inire-render nyo rin ng mga services as far as healthcare is concerned? Actually po, dito po sa aming barangay, may sarili po kaming health center sa tulong po ng ating syudad. At i-address naman po yung mga kailangan ng ating mga kabarangay. Lalong-lalo na po yung ating mga senior citizen regarding po sa kanilang mga maintenance na gamot at check-up. Meron din po kaming sariling dentista dito. So, ang ni-request ko na lang po, sana po matupad this coming year, magkaroon po kami ng sariling lying-in. Kasi most of our population po ay depressed area. So, medyo marami po yung aming mga population po dito, kaya nangangailangan po na magkaroon kami ng sariling lying-in. Okay. Ano yung inaakala mo makakatulong itong medical mission na mamaya gagawin dito sa lugar mo sa pangunguna po ni Kuya Daniel Rason, of course katuwang po yung MCGI? Unang-una po sa lahat, siyempre tayo po yung nagpapasalamat at malaking tulong po ito na mailapit po natin yung serbisyo sa aking mga kabarangay na alam naman po natin sa panahon ngayon ay marami pong gastusin ng ating mga kababayan. Malaking kabawasan po ito at sigurado po ako na mamaya po ay marami pong mag-a-avail. Meron po mga solo parents, senior citizen, mga PWD at lalong-lalo na po yung mga kabarangay ko sa depressed area po. Sigurado pong mamaya nandito po silang lahat. Okay. Amigo Sherwin, itong bata na nagumpisa sa paglilingkod bayan at the age of 26, hindi na siya naghanap ng trabaho pero ginugol na niya yung time niya sa paglilingkod bayan sa kanyang mga residents, mga kasamahan, mga kabarangay. Baka mayroon ka pa mga additional questions na sa inyo pong pagkakataon. Magandang umaga po, Kap. Sa akin na lang po, na-inform na po ba yung ating mga kabarangay para po sa isasagawang medical mission po ngayong umaga? Magandang umaga po. Nag-ano na po tayo, information dissemination through social media and Barker po. House to house po para ho mas malaman ng kasulok-sulukan po ng aming barangay yung gagawin po natin napakagandang medical mission para po sa kanila. Ayan, buti naman po. Alam nyo, medyo mahaba po ang pila po natin dyan sa mga nagre-request po ng ating medical mission at maganda nga po talagang masamantala po ng ating mga constituents. Ito po ng ating isinasagawang medical mission sa lugar po ninyo, Kap. Kaya po, taus-puso po kami nagpapasalamat. 10 po ng aking mga sangguniang barangay at aming mga kababayan sa inyo pong bukal busilak na pagtulong po sa aming barangay. Sana po hindi po ito ang una at hindi po ito ang huli na inyong pagtulong po sa aming barangay. Ayan. Salamat po sa Diyos. Back to you, Ani. Thank you very much, amigo Sherwin. I'm sure kapag nataon na hindi masyadong occupied si Kuya ay naririnig yung sinasabi nyo na sana hindi ito ang uli. Sa dami po kasi ng mga nanghihingi ng tulong. And Kap, I understand, birthday nyo na.
Ano yung birthday wish nyo? I think this coming October 30. Yes po, Tama ba? October 30 po. Opo. 42 years old na po ako this coming October 30. O ano yung wish mo? Ano yung birthday wish nyo po? Actually po, hindi na para sa sarili ko yung wish ko. Ang wish ko lang po yung sana po, unang-una, yung aming barangay ay patuloy ang pag-unlad. Kasi po, recently, ang dami po naming nakuhang award regarding sa kalinisan, regarding sa yung mga award po ng DILG, at ako po nakatanggap po ng award din. Sana, ang sabi ko, sana yung aming mga kabarangay magkaroon ng maunlad na pamumuhay, matahimik na pamumuhay dito po sa aming barangay, at sana po ipagkakaisa, at sa buong Pilipinas po sana medyo magkaroon na po tayo ng kapayapaan para tuloy-tuloy na po yung ating pag-unlad ng mga Pilipino. Kap, sa edad mong yan, natanong kita, sa edad na 26, pumasok ka na para makatulong. And now, nagkaroon na finally ng isa pang katuparan dahil ikaw po ay ganap ng barangay chairman. Again, sa panguna ni Kuya Daniel Nason, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na makapaglingkod dito sa inyong lugar. Maraming salamat po, Ferdinand M. Solidad, barangay chairman ng Barangay 164, Talipapa, Caloocan City. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po. Naglabas ang European Union ng 450,000 euro o katumbas ng tinatayang 30.69 million pesos na tulong para sa mga komunidad na apektado ng twin earthquake sa Davao Oriental noong October 10. 300,000 euro dito ay bibigay sa Access Consortium na pinamumunuan ng CARE para sa mga proyekto sa shelter, tubig at sanitasyon, habang 150,000 euro naman ay mapupunta sa Philippine Red Cross para sa distribusyon ng tents, sleeping kits, kitchen sets at iba pang pangangailangan ng mga lumikas. Saklaw din ng tulong ang cash assistance, hot meals, malinis na tubig, serbisyong pangkalusugan at safe spaces para sa mga bata. Ang alokasyong ito ay bahagi ng patuloy na humanitarian aid ng EU sa Pilipinas na umabot na sa kabuang mahigit 8 milyong euro para sa disaster response ngayong taon. Hataw Balita ngayon. Nasa 108 pamilya ang natulungan naman ng LGU ng Cagayan de Oro matapos ang 8 landslide incident. Pinakaapektado ang barangay Dansolihon habang lumikas ang mga residente ng Ipunan at Kanituan dahil tumaas ang level ng Ipunan River na nasira din ng dike sa Pagatpat. Tumulong ang DPWH Northern Mindanao sa clearing sa Ugalaban Bypass Road na tinabunan naman ng lupa. Samantala, maaari nang madaanan ang isang lane ng Lumbia o Gibian Bypass Road sa Dansolihon at bukas na rin ang CDO Airport Bukidnon Road malapit naman sa Mangalay Bridge. Hataw Balita ngayon. Sa nalalapit na holiday season, muling nananawagan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga motorista at mga turistang bibisita sa lungsod na sumunod sa mga umiiral na batas trapiko at panatilihin ang disiplina sa kalsada upang matiyak ang maayos at ligtas na daloy ng trapiko. Si Grace Doctolero humahataw. Nagpaalala si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na striktong ipinatutupad ang traffic coding system at mga regulasyon sa lungsod upang maiwasan ang kaguluhan sa kalsada. Gate niya walang entitlement sa Baguio at pantay-pantay ang pagpapatupad ng mga batas trapiko. Mas pinadali na rin ang proseso ng pagbayad sa mga traffic violation dahil maaari nang bayaran ang penalty direkta habang nasa sakyan at hindi na kailangang pumunta pa sa Treasury Office. Another is please follow yung ating traffic rules, regulation. Bawal po rito yung violation ng fine. Be conscious do sa aming coding system dito, lalo-lalo na sa mga sasakyan. At hindi ho talaga namin kayo, wala akong entitlement dito. Naigpit po kami rito pag-implement po ng ating coding system at yung traffic rules and regulations po namin.
Hinikayat din ni Mayor Magalong ang mga bibisita sa lungsod na mag-ingat at magdala ng jacket dahil sa lamig ng panahon. Pagdating nyo rito sa siyudad ng Baguio, medyo palamig na rin, kaya magdala lang ho kayo ng mga jackets ninyo. Tapos, we're making sure na pag kayo mag-alala rito pagdating sa safety and security nyo, ligtas na ligtas po kayo rito at very safe po kayo rito sa siyudad ng Baguio. Kasalukuyan ng isinasapinal ng lokal na pamahalaan ang ilang parking projects, kabilang na ang planong 4-story parking area sa Jadewell, ang parking sa Old Auditorium at mga slot na ipinangako ng John Hay at Victory Liner. Isinusulong din ang pagtatayo ng underground parking sa ilalim ng football field na balak namang i-rehabilitate bilang isang international standard sports facility. I-modify natin kasi yung ating football field para sa ilalim nun is maging parking area to sa taas nun is we're going to rehab it at magiging international standard na football ground. So elevated na po? I-elevate namin. Not really talagang elevated siya. Just enough to occupy, to allow yung magkakaroon ng basement parking. So magkakaroon siguro ng paghuhukay dyan ng mga 2 meters, 3 meters. Patuloy namang ipinapaalala ng pamahalang lungsod ang disiplina at kooperasyon ng mga motorista at bisita upang manatiling ligtas, maayos at kaaya-ayang bisitahin ang Baguio City. Grace Doc Tolero, humahataw sa balita ngayon. Sumailalim sa Maritime Casualty Investigation Training ang nasa 40 tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG Bicol upang mapalakas ang maritime safety operations sa buong rehiyon. Sa pagsasanay, itinuro sa mga tauhan ng Coast Guard District Bicol ang mga mahalagang kaalaman sa casualty investigation, evidence gathering, data analysis at report preparation. Si Jerry Galicia, humahataw. Sumailalim sa 2 linggong intensive course ng Maritime Casualty Investigation Training Class 12 ang nasa 40 tauhan ng Coast Guard District Bicol sa Function Hall ng PCG Bicol. Layunin ng pagsasanay na bigyan ang mga kawani ng kaalaman at kasanayang teknikal na magagamit sa pagsasagawa ng investigasyon sakaling magkaroon ng maritime incident sa rehiyon. Kabilang sa mga tinalakay sa pagsasanay ang iba't ibang aspeto ng maritime casualty investigation gaya ng documentation, pagkalat ng mga ebidensya, data analysis at paghahanda ng mga ulat. Bilang bahagi ng final evaluation, sumailalim ang mga participants sa practical exercises at case deliberations upang may apply ang kanilang mga natutunan at maipamalas ang kanilang investigative competencies sa mga simulasyon ng totoong sitwasyon. Muli namang pinagtibay ng Coast Guard District Bicol ang kanilang matatag na commitment sa pagpapaunlad ng kakayahan, disiplina at pananagutan ng mga personnel upang mapanatili ang mataas na antas ng serbisyo, kaligtasan at integridad sa kanilang nasasakupan. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Puno ng musika at damdamin ng gabi sa Bulacan sa pagdaos ng Wish Date Love Tales Tour. Damang-dama ng mga wishers ang bawat kabanata ng pag-ibig na mas lalong pinasigla ng mga kantang sumalamin sa bawat eksena. Ang detalye sa report ni Mia Alonso. Matapos na maghatid ng kilig at good vibes sa Batangas, ngayong gabi naman ay Bulacan ang binisita ng Wish Date Love Tales para muling bumida sa entablado. Sa isa na namang gabi ng Wish Date Love Tales, Bulacan naman ang inaliw, pinakilig, pinatawa at pinaluha ng signature film concert ng Wish 1075 na mas lalo pang nagningning dahil sa mga swak na OPM setlist na tumutugmas sa bawat eksena. So it's very refreshing na ang naririnig natin today is yung OPM, lalo na in a style of concert style. Mas nabibigyan mong buhay yung awit sa pamamagitan ng story. Hindi ko po maipaliwanag, basta masaya na masakit, pero in the end, may natututunan
naman tayo. Kapwa nakarelate din sa storya at kanta ang mga lumaki sa OPM Classics at Gen Z na tila nagtagpo sa iisang henerasyon. Maganda yung collaboration ng film at saka ng music. It coincides and naiintindihan namin yung nararamdaman ng pelikula dahil sa kanta. Kailangan lang ng push for OPM kasi parang old songs yan eh, di ba? Pagka madalas mo siyang naririnig, mamememorize siya ng kabataan. Kumaga both kasi kailangan mo siyang i-maintain yung old tsaka yung new, balance sila. Through music kasi na-express natin kung ano yung mga hindi natin masabi through words, pero na-express natin through music. Bukod sa mga nakakaantig na performances ni Angela Ken at Akila Paking, nagdagdag kulay din sa concert stage ang unang paglahok ng mga iconic OPM bands na Soft Dish at Colored Thread na nagbigay sigla at nostalgia sa mga manonood. Sobrang ang galing po ng idea, sobrang kakaiba at saka groundbreaking. It's gonna be huge! First time experience. Sinakatuwa dahil hindi ko alam dahil sabi mo nga mixed yung crowd, so nagulat ako nakikikanta sila sana naman. Sobra kaming masaya pag ganun dahil nga na-energize kami. Siyempre, lahat naman ng performer, ang pinakamalaking reward sa kanila ay yung maramdaman nila na na-enjoy din ng mga tao yung music na hinahatid namin. Kasabay ng Wish Date Love Tales, umarangkada rin ang iconic Wish Bus sa Bulacan, tampok ang live performances ng Letters from June kasama sina Haki at Destiny, kasabay ng meet and greet kasama ang kanilang mga taga-suporta. Kaya naman muling napatunayan na sa musika, magkakaiba man ng panahon, nagtatagpo pa rin dahil sa iisang mensahe ng pag-ibig at musika. Hindi kayo nagkamali. Tama. maraming salamat. Thank you po. Yung sa mga lumang kaibigan at mga bago, yung mga discover ulit yung music ng Soap Dish. Maraming salamat sa inyo. We are very, very grateful. So Wishers ng Bulacan, sana po lagi kayong sumuporta sa Wish at sa OPM at sa music in general. Maraming salamat po. Mia Alonso, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Efeso Kapitulo 4, talatang 25. Kaya nga pagkatakwil ng kasinungalingan, ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo'y mga sangkap na isa't isa sa atin. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-28 sa buwan ng Oktubre 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Thank you very much, amigo, and Shane Butalon, Alex, kasama si Araon and Bernie. Thank you very much. Marvin, sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent. Mula po sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Adet, good morning. Ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.